Miss Philippine Coaster. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News ngayong undas para ihatid ang pinakahuling sitwasyon sa iba't ibang sementeryo sa buong bansa. Babantayan din natin ang lagay ng mga bus terminal, pantalan, paliparan, pati mga pangunahing kalsada at expressway, lalo't marami ang naghahabol na makauwi para alalahanin ang kanilang mga yumao. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bisperas pa lang ng Undas Weekend pero may mga hamon ang hinarap ang ilang dumalaw sa Manila North Cemetery, isa sa pinakamalaking sementeryo sa bansa. May hinimatay sa dagsa ng mga tao o nahirapang maghanap ng puntod. Meron ding dinatnang may ibang nakalibing sa himlayan ng mahal sa buhay. Para sa latest, nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Bel Emil, sa mga sandaling ito ay may mga nakikita pa rin tayong humahabol papasok dito nga sa Manila North Cemetery kahit nga ilang sandali na lamang o oras ang kanilang ipapanatili dahil nga magsasara na rin ito ngayon. Mas marami tayo nakikita ngayon na palabas nitong sementeryo matapos ngang manatili ng ilang oras sa loob para bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. At as of 6 p.m. ayon sa Manila Police District ay umaabot na nga ng 66,000 ang mga pumasok dito sa sementeryo sa buong maghapon. Inasahang mas marami ang daragsa dito bukas sa araw ng Undas. Halos walang patid ang mga gustong dumalaw sa Manila North Cemetery bago pa ang Undas Weekend sa dami ng mga tao. May isang dalagitang hinimatay na nirespondihan ng isa sa mga medical team na nakakalat sa sementeryo. Naimatay po siya. Pauwi na po sana kami. Tapos na kami. Kaso bigla siya naimatay dyan. Bantay sarado ang 54 hektar na sementeryo ng pulis at iba pang bantay. Kaya di nakalusot ang mga bawal tulad ng sigarilyo, alkohol, lighter o posporo ang nakukumpiska. Pinaiiwan yan at kinakabitan ng numero para ma-claim palabas na ng sementeryo. Pwede naman pakabitan ng wrist tag ang mga kasamang bata para kung mawalay sa kasama, madaling makontak. Ipinaghanda rin ng wheelchair ang mga hirap maglakad, gaya ng seniors at person with disabilities o PWDs. Pinilahan din ng libreng electric tricycle papunta sa malalayong puntod. Pero wala nang ganyan bukas dahil sa inaasahang dami ng tao. Tingin ko bukas aabot ng milyon na baka hindi na mababa sa milyon yan. Tatanggalin natin yung libreng sakay. Puro wheelchair tayo, yun ang gagawin po natin. May puntod finder pa rin ang sementeryo. Pero ang puntod ng ina, kapatid at lola ni Luis, natagpuan niyang may iba ng nakalibing. Ang hindi ko lang matanggap, bakit mayroon nakapasok na ibang tao sa puntod ng mother ko at ng kapatid ko. Okay sana yung kamag-anak ko eh. Sinisiyasat na ito ng Manila North Cemetery. Kaya tingin ko kamag-anak mo yan. Tingin ko lang Pero matitrace natin yan. Kung kamag-anak ko man po yan, dapat sana nagsabi sila sa amin. During the time, nasa Bicol kami. Sino ba ang nangyari nito? Yung father ko. Kabilang sa dinadalaw rito ang puntod ng mga dating leader ng bansa, gaya ng kinating Pangulong Ramon Magsaysay. Maraming bumisita sa puntod ni Fernando Poe Jr. at Susan Roses matapos dalawin ng kanilang namayapang kaanak. Puno sa apartment section kung saan mas marami ang nakahimlay pero inaasahang lalo na yan bukas. Pinipili ng marami nating kapuso na dumalaw na ngayong bisperas pa lang ng Undas dahil yun nga napakasikip dito sa portion na ito ng apartment type ng mga libingan at hindi ka nga makatayo man lamang dito ng todo dahil tatama ka dito sa apakan, doon naman sa ibang level ng apartment type at kaliwat kanan po yung mga punto dito. Kaya kapag mismong araw ng Undas talagang napakarami ng dumadaan dito. Gaya ni Rovilyn de Asis na binabalikan ng puntod ng namatay na sanggol na anak tuwing Undas. Mahirap din sir kasi
minsan po, mayroong daming dumadaan dito. Kailangan po namin tumabi muna. May ilan naman na naka-Halloween costume papasok ng sementeryo. Para po yung mga nalulungkot na dumadalaw, mapasaya ko po kahit pa paano. Emil, 9 p.m. o mahigit 2 oras na lamang ay isasara muna pansamantala itong Manila North Cemetery at bukas naman ay inaasahang mas maaga ulit itong magbubukas alas 5 ng madaling araw para sa inaasahang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa araw ng Undas. Yan muna ang latest mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Mahigpit na rin ang seguridad sa Manila South Cemetery. Pinaiwan sa entrada yung mga bawal kabilang ang mga alagang hayop. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, patuloy nga ang pagdating na ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery as of 6 p.m. po ay sa tansya po ng pamunuan. Nasa 37,000 na po ang mga kababayan natin na bumisita dito ngayong araw. Kahit marami, matiyagang iniisa-isa ang pag-inspeksyon sa mga pumapasok sa Manila South Cemetery. Sinuyod ang mga bag at kinapkapan sila para di mailusot ang mga bawal tulad ng baril, patalim, alak at sigarilyo. Pati vape pinaiiwan pero pwedeng kunin pagpauwi na ang may-ari. Ang sigarilyo at lighter, kumpiskado na. May ilan pong ipinagbabawal na ipasok dito sa Manila South Cemetery at kasama nga po dyan yung pagpapasok ng mga alagang hayop. Kung kaya yung iba na may dala sila kanilang mga fur babies ay nananatili muna dito sa entrance habang yung mga kaanak nila ay dumadalaw doon sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Ayon po sa Manila South Cemetery, ang layunin nila ay mapanatiling taimtim ang pagdalaw po sa mga puntod ng ating yumaong mahal sa buhay. May dala naman kaming diaper. Nasa disiplina naman po ng may-ari ng aso. Sana po next na Undas po, pwede na po pumasok yung mga pets po kasi kawawa naman po. Kung nandito lang yung mga pets, kawawa naman kung iiwan po. Bawal magpasok ng mga sasakyan pero ang mga senior at persons with disability o PWD merong service papunta sa mga dadalawing puntod. Nakaset up din ang clinic sakaling may mga ilangan ng atensyong medikal. 5 a.m. hanggang 9 p.m. ang pagbisita rito hanggang 2 ng Nobyembre. Bawal mag-overnight. Talagang buhos ng tao is November 1. Bukas, talagang marami. Talagang kakapal. Kaya doble ingat kami at para maayos itong Undas 2025. Sa loob ng Manila South Cemetery, matatagpuan ang Manila Islamic Cemetery. Dito nakalibing ang sikat na singer na si Freddy Aguilar. Sa labas nito, matatagpuan ang matatandang puntod na wala nang dumadalaw. Pero marami pa rin ang may dalaw tulad ng puntod ng magulang ni Edwina. Siyempre, naalala pa rin, bahal natin yung magulang natin. Para pag dumating ang time ako naman nakahiga dyan, alalahanin naman ako ng mga anak ko. Si Teresa naman dumalaw na sa sementeryo. Para po makaiwas po sa dami ng tao at saka mahirap din po kasi pag senior may lumalaganap din po rin ngayong mga sakit. So maaga kami. Sa labas ng sementeryo, nagkakatuwaan ang ilan nating kababayan. Meron kasing ataol na pwedeng subukan. Para ako sa langit is giving. Okay, ang sarap sa pakiramdam. Fulfilling. Mel, sa nakikita natin dito sa aking kinatatayuan, marami na tayong mga kababayan na nagsisiuwian na. Ganun pa man sa estimate po ng mga otoridad ay nasa mahigit 20,000 pa rin yung mga kababayan natin na nandun pa sa loob. At inaasahan po na bukas pa ang peak ng dami ng tao dito sa Manila South Cemetery. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinagkukumpiska rin ang mga bawal ibiyahe bago pa man sila sumakay sa mga bus sa Parañaque Integrated Terminal o PITX tulad ng patalim at lighter. 100,000 na ang mga pasahero pero kung marami na ba yan ay depende sa tatanungin ninyo. Alamin na natin ang latest sa live na pagtutok ni June Veneracion. June!
Emil, hindi man kasing dami kahapon ay inaasahang aabot pa rin sa 180,000 hanggang 190,000 ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong bisperas ng undas. Pero sa kabila niyan, Emil, ay umaaray pa rin yung mga maliliit na bus company, lalo na yung mga biyaheng Bicol at Visayas dahil hindi daw nila ramdam yung dagsa ng mga pasahero. Walang patid ang dating ng mga pasahero sa PITX mula pa kaninang umaga. May mga pagkakataong humahaba ang pila. Minsan naman ay sakto lang. Mahigpit ang inspeksyon sa bungad pa lang. Ngayong araw, may mga nakumpiska na naman mga pinagbabawal na gamit tulad ng patalim, lighter at butane canister mula sa mga pasahero. As of 4 p.m., 120,000 na ang bilang ng mga pasahero. Kahapon, umabot ito ng 194,000. Nakikita po natin na mas maunti na po ang mga pasahero natin compare po yesterday. Nakikita po natin yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang. Pero hindi ramdam ng maliliit na bus company ang epekto ng daang libong pasahero. Tulad na lang ng bus na ito na biyaheng Matnog-Sorsogon. Umalis ito na wala man lang 50% ng seating capacity ang sakay. Real talk sir, wala talagang pasahero. Sad story. Walang dumaan na season, walang dumaan na peak. Ang napupuno lang naman po rito, sir, yung may mga kilalang company. Katulad ng mga matatagal na po. Sinasabi ho nila, fully book na po sila. Pero sa katulad naming maliliit na nagsisimula lang, wala ho talaga, sir. Bawas sakit sa ulo ng mga tulad ng 76 anyos na si Adeliza na hindi problema ang masasakyan. Ang kailangan na lang niyang tiisin ay ang 16 na oras na biyahe papuntang Gubat, Sorsogon, para madalaw ang puntod ng mga mahal sa buhay. Tatay ko, nanay ko, anak ko. Hindi ko kayo nakakamiss, taon-taon mo talaga yun? Oo, taon-taon talaga yun. Siyempre naman, sa isang taon lang naman isang business, di ba? Bilang bahagi ng K9 unit, pangunahing trabaho ni Levy ang pangalagaan ng seguridad ng mga bumibiyaheng pasahero para ligtas silang makauwi ngayong undas. Dahil may dapat gampalang tungkulin, kailangan muna niyang isantabi ang tradisyon tuwing undas. Medyo malungkot at wala tayong magagawa. Ako, wala akong magagawa dahil nga unang-una, trabaho. At ito yung nature ng trabaho ko simula sa pool. Sabi ng police unit na naka-assign dito sa PITX ay so far generally peaceful ang sitwasyon dito. As of 6 p.m. naman ay umabot sa 141,000 ang foot traffic dito sa terminal. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Kinulang naman ang mga tauhan ng NAIA Terminal 3 dahil sa mga nagkasakit. Kaya humaba ang mga pila. Nakatutok doon live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 at ayon sa pamunuan ng NAIA, posibleng umabot na sa 150,000 ang mga pasaherong babiyay sa kanilang mga paliparan ngayong araw. Bagamat may mga oras na tila maluwag sa mga paliparan ngayong araw, gaya dito sa NAIA Terminal 3, di naiwasan ang mga pagkakataong nakakaranas din ng matinding pila. Partikular sa immigration, gaya kanina sa pagitan ng 4 to 6 a.m. Bukod kasi sa dagsa ng mga pasahero, kulang ang manpower dahil may ilang ahenteng nagkasakit. Parang may flu season Talagang dumarami ang absences because of that. Pero hirit ni GM Alvarez, posibleng huling undas nang mararanasan ang kaparehong problema. Bumili ng immigration e-gates. Yung e-gates yan ang mga nakikita natin sa other countries na talagang may biometrics yan. Mabilis na ang lalo-lalo na dun sa arrival. By December 12, ready na tayo ron. So in time for the holiday season natin sa December, pati ang mahabang pila sa check-in, maayos na nila ngayong taon. By November 17, gagana na ang ating automated passenger processing system. Yung sinasabi natin na scan mo lang yung passport mo, mapiprint na yung mga boarding pass. Mayroon ka ng mga bag tags. And then from there, pupunta ka na sa self-bag drops. In fairness, ayon sa ilang nakausap namin dito sa airport, mas lumuwag at mas dumami nga yung
upuan, mas malamig, mas maganda yung lugar. Mas accessible yung accessible yung parking. May ilan namang nagkusa ng gumawa ng paraan para maiayos ang kanilang biyahe, tulad ng pamilya Shrestha na magbabakasyon sa Nepal. Nag-prepare po kami ng mga needs ng anak namin, and then most of our valuable things nakip na din namin sa isang bagahe. Attention namin sa anak lang talaga namin. Hindi na sa mga bagahe namin, sir. Sa tala ng Manila International Airport Authority, inaasahang aabot sa 1.3 milyon ng mga pasahero ang babiyahe mula October 28 hanggang November 5. Patuloy na paalala nila sa publiko, dumating ng maaga sa paliparan at tsaking handa ang lahat ng kinakailangang dokumento para hassle-free ang biyahe. Samantala, Mel, humihingi ng pangunawa ang pamunuan ng NAIA para sa mga kakulangan umano ng kanilang paliparan. Kasabay nito ang pagtitiyak na lalo nilang gagawin ang lahat para lalong mapagbuti ang kanilang pagseserbisyo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa ibang balita, samot-saring baril, pampasabog at mga bala ang nasamsam ng mga operatiba sa bodega ng isang bahay sa Laguna. Arestado ang may-ari na minana lamang umano ang ibang armas sa namayapa niyang kapatid. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Armado ng search warrant, pinasok ng CIDG Laguna ang bahay na ito sa Binyan, Laguna. Sa bodega nito, nadiskubre ang mga bag na naglalaman ng 16 na armas at mga bala. Kabilang sa nasamsam ang isang sniper rifle na may scope at silencer, isang AK-47 na may deplatong magazine, isang M16, isang double barrel shotgun, ilang 9mm pistol, isang pocket pistol, isang disassembled na caliber 45, isang caliber 38 na may scope, assorted bala at 2 granada. Sa record check na ginawa namin, meron siyang 9 registered firearms, licensed, but yung 4 doon ay unrenewed since 2024. We conducted casing doon sa area, and then that's the time na in-applyan na po namin siya ng search warrant. Tumambad sa atin doon yung mga iba't ibang klaseng uri ng baril, mga iba high-powered firearms, and we even recovered 2 explosives, mga granada po. Nang tanungin ng mga operatiba ang suspect kung bakit umabot ng ganong karami ang bilang ng kanyang itinatagong baril. Bukod sa mahilig sa sa baril tong subject natin talaga, accordingly, yung kapatid niya na namatay several years ago, siya yung napag-iwanan ng mga baril niya. Hindi niya ginawa ng tamang proseso yung mga baril na yun. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa tanggapan ng CIDG Laguna sa Kabuyao. Fa-filean na po namin siya ng kaso under RA 10591 para dun sa pag-iingat ng mga unregistered na baril, and also yung RA 9516 for the explosives recovered sa kanya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinaiimbestigahan ni AFP Chief General Romeo Browner ang ulat na nagtatago umano sa Philippine Marine Corps si Orly Guteza na isa sa mga tumestigo sa Senado kaugnay ng flood control project. Ayon kay Browner, walang intensyon ng sandatahang lakas na itago ang mga testigo sa naturang issue. Handaan niya ang AFP na makipagtulungan sa mga nag-iimbestiga na palutangin ang mga witness. Dagdag niya, hindi na kontrolado ng AFP kung nasaan si Guteza dahil retired na ito. Pero kung mapapatunayang ikinakanlong siya ng mga aktibo sa serbisyo, pwedeng iutos ng AFP na ilabas si Guteza. Chika Minute na mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi ang Sparkle Beauty na si Ara San Agustin. Ara? Thank you, Miss Mel! At happy Friday, chikahan mga kapuso! Takot sa gitna ng digmaan ang ipapa-feel ni Gabby Garcia sa kanyang first ever international film. Ang kanyang role, isang nurse sa gitna ng World War II. Makichika kay Nelson Canlas. Mata-mata acting,
Ganyan ang atake ni Kapuso star Gabby Garcia as she proudly represented the Philippines sa 2025 American Martial Arts War film na Prisoner of War. Kauna-unahang international film ito ni Gabby, kaya proud siyang i-flinex ang behind the scenes ng pelikula sa kanyang IG. Malayo sa kanyang pagiging kapuso it girl ni Kuya. Isang maarugang Filipina nurse na si Teresa ang role ni Gabby. Sa direksyon ni Louis Mandylor. Tampok sa pelikula ang English actor na si Scott Adkins. Isa siyang British officer na binihag noong World War II at pinilit lumaban sa loob ng kampo ng mga Hapon sa Pilipinas. Ilan lang sa mga pelikula ng martial arts star ang Boyka Undisputed, John Wick 4 bilang kalaban ni Keanu Reeves, at Ip Man 4 kung saan nakatapat naman niya si Donnie Yen. It's actually now showing abroad. Hopefully, ma-stream din siya sa Philippines, and I'm so happy and thrilled to be working with Scott Adkins. Hindi na maitago ni Gabby ang kanyang excitement na maging bahagi ng pelikula na nagbibigay pugay sa isang parte ng kasaysayan nating mga Pilipino. It's also about the death march here in Bataan, so it's such a big deal for our country, and hopefully mapanood din siya dito sa Pilipinas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sugatan ng isang rider nang sumalpok sa kasalubong na sasakyan sa bahagi ng Marilaki Highway na nasa Baras, Rizal. Tumilapon pa mula sa motorsiklo at humandusay sa gitna ng kalsada ang 18 taong gulang na estudyanteng rider. Nagtamo siya ng mga sugat sa braso at binti at may bali sa katawan. Wasak naman ang harapang bahagi ng nakasalpukang sasakyan na isang multipurpose vehicle o MPV. Sa investigasyon ng pulisya, patungong Baras ang MPV nang salubungin ng nag-overshoot na motorsiklo. Iiwas pa sana ang driver pero natumbok na ito ng motorsiklo. Ligtas naman ang driver ng MPV na hindi na rin nagsampa ng reklamo matapos makipag-areglo sa rider. Sa unang undas, pagkatapos ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, bakas pa rin ang pinsala ng pagyanig sa maraming puntod. Sa kabila niyan, inaasahang maraming dadalaw sa mga sementeryo para alalahanin ang mga nasawi sa naturang sakuna. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Mel, mahigit isang buwan matapos yumanig ang malakas na lindol dito sa Cebu kung saan ang epicenter ay sa Bugos City. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang epekto nito sa lungsod at sa mga karatig bayan. Sinikap pero sadyang mahirap habulin ang pag-aayos sa pinsala sa sementeryo sa Bugos, Cebu na winasak ng lindol nitong September 30. Dahil isang buwan lang ang pagitan sa undas. 50 pa lang puntod ang naaayos. Kalahati pa naman sa 20,000 puntod ang nawasak sa 6.9 magnitude na pagyanig noon. Ngayon, ang LGU na nagpakuan sa mga nag-ostansimbahan ni cooperate sila ba nga para matakpan na ang mga puntod ng mga nasira ng mga libingan. Unang undas din ito matapos ang sakuna kaya sariwa tiyak ang pag-alala ng dadalaw sa mga nasawi sa lindol. Nakaramihan ay dito inilibing sa Corazon Cemetery. Kabilang sa kanila ang 11 magkakaanak na nadaganan ng mga bato sa barangay Binabag. Pinatamlay rin ng lindol ang dating kabuhayan ng mga nagbibenta ng bulaklak malapit sa sementeryo. Hindi tulad noon, ngayon, iilan lang silang nagbibenta dahil sa takot sa mga nararanasang aftershocks. Marami ang takot malugi. Hindi na samok, nagkaroon na may samok. Ano ka? Imurag gibawalan ba? Basig na hadlok sa sigurong uban maninda kay maingon na, basig na kansi, kami bitaw. Hadlok na may mahalinan ba kami anin na ba kay managkot. Kay kuan linog ba yung mahadlok ba yung tao mong gawas na. Kaya ang ilan, sumasideline sa paraang di kailangan ng puhunan. Nag-alok ng paglilinis sa mga puntod para may dagdag kita. Gaya ni Kathleen na nawala ng trabaho na kasama ngayon ang pamangkin sa paglilinis. Wa man gumi ayuda ba? Kay nay ayuda pero ako pare sa magkuan ba nadak lisod kayo. So para may magawa tayo. Limpyo na lang mi diri minteryo.
Halos pareho ang undas sa karatig bayan ng San Remigio. Pinatagilid ng lindol ang isang nitso sa apartment type na bone chamber. Dahil sa sira, kita na ang mga buto sa ilan. Karon pa ko nakari. Nahibaw naman ko daan kaya kung mga manghod nga rin naman. Kasi dool raman mi. Karon akong ingoman sila nga igura ko naharag. Dito sa nasabing sementeryo inilibing ang 2 personal ng Coast Guard na namatay sa loob ng sports complex sa San Remigio. Matapos madaganan ng gumuhong bahagi ng complex nang yumanig ang lindol noong Setyembre. Mel, katulad sa ibang sementeryo, maghihigpit na rin ang pulisya sa seguridad dito sa Northern Cemetery simula bukas kung saan ipinagbabawal na ang pagpasok sa sementeryo ng mga matutulis na bagay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Marami ring maagang dumalaw sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City para umiiwas sa inaasahang dagsa ng tao bukas. Inaayos na rin ang mga punto doon, kabilang ang sa mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil! Emil, pag-iwas sa siksikan bukas ang dahilan kung kaya may mga bumisita na ngayong araw sa Roman Catholic Cemetery dito sa lungsod ng Davao. Bago makapasok sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City, mahigpit munang ini-inspeksyon ang dala ng mga bibisita. Sa ngayon, may mga ipinagbabawal ng nakumpiska gaya ng lighter, sigarilyo at gunting. Isa sa maagang bumisita kanina sa puntod ng kanilang yumaong padre de pamilya ang mag-inang Carsonete. Karon jud mi nag-anhi kay para kuan walay daghang tao gani. Taga tuig amo ang ginaanhi diri. Sa mga daghan mga kuan lula lolo ana mga patay. Nag-anhi jud mi dinhi. Puntod naman ng 12 kaanak na pumanaw simula pa noong 1944 ang binisita ni Nanay Mercedes. Stroke ra ba ko lisod kay magbaktas-baktas dagan ng tao. Karon na lang ko ni anhi kay dili pa busy. Maski patay na di dalaw gyapon sila. Nagyapon naguna-una sa ilaha. Nasa parehong sementeryo ang mosoleo ng pamilyang Duterte kung saan nakahimlay ang mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Governor Vicente at Soledad Duterte. Sinimula na ang paglilinis doon at nilagyan na ng ilaw. Ayon sa caretaker, nauna nang bumisita si Congressman Paulo Duterte noong nakaraang linggo. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, magbubukas ng alas 6 ng umaga at magsasara ng alas 9 ng gabi ang sementeryo simula ngayong araw hanggang sa November 3. Sa karon sir na adyo nangita nag-ani diri sa office sir pero nakita na ang ihang kuan sir kanang lubnganan sa ilahang pamilya. Emil, ipinagbabawal sa mga pampublikong sementeryo sa lungsod ang overnight na pagbisita. Samantalang pinapayagan naman ang mga pribadong sementeryo na gumawa ng kanilang sariling schedule. Emil. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa ibang balita naman, higit sa ranking ng mga pinakamayaman ang tulong ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa isang grupo, dapat taong-taong hingin yan sa mga opisyal para malaman kung nagpapayaman sila habang nasa pwesto. Dapat ding huwag takpan ang mga negosyo nila sa SALN para malaman kung posibleng nakikinabang sa kanilang posisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Senator Pangilinan. Ngayong nailabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng 24 na mga senador, nagkaalaman ng 2 sa kanila ay bilyonaryo at maraming multi-millionaire. Pero higit pa sa ranking lang ng yaman ang gamit niyan ayon sa grupong Center for People Empowerment in Governance. Anila, taon-taon dapat tinatandaan ang tala ng mga yaman para malaman kung nadagdagan ba yan habang nasa pwesto ang isang opisyal. Dapat i-compare yan from sa mga previous years, lalo na yung year na nagsimula ka sa government service o nagsimula ka doon sa posisyon na yon.
Diyan malalaman kung ang ilalago ay maipapaliwanag sa legit na paraan tulad ng sahod nila sa gobyerno. Kasi, siyempre, there must be something wrong if you're even if you are just in government for a few years, biglang dumami yung iyong mga lupain, real estate, tapos marami ka pang kondo, tapos at the same time yung bank account mo biglang lumaki. Kung nagkaroon ng unusual expansion that does not sync or correspond with what you are getting from the government as your official income. Sayang lang at ilang taong hindi isinapubliko ang mga SALN mula noong 2017, kaya walang mapagkumparahan ang mga SALN ngayon. Pero paano kung hindi tapat sa pagdedeklara ng yaman ng isang opisyal? Ayon kay Simbulan, makatutulong ang publiko sa pagsita kung may alam silang ari-ariang hindi idineklara sa SALN. Kabilang sa mga dapat ideklara ang real properties gaya ng lupain o kaya'y bahay at lupa. Kung saan ang may pinakamahal na idineklara ay sina Senador Raffy Tulfo, Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo at Juan Miguel Zubiri. Kapuna-puna naman si Senadora Pia Cayetano na walang idineklarang bahay man o lupa. Si Escudero naman, nagdeklara ng 5 real properties na minana niya pero hindi ito isinama sa pagsusuma ng kanyang assets. Sa inilabas na SALN, merong mga parteng redacted o tinakpan para raw protektahan ang kanilang privacy. Katulad na lang ng kanilang mga personal na address at address ng kanilang property. Pero meron ding nag-redact ng pangalan ng mga kumpanya kung saan sila may shares o business interest. Kasama sa mga nag-redact niyan sina Senador Robin Padilla, Loren Legarda, Erwin Tulfo, Joel Villanueva at Juan Miguel Zubiri. Mahalaga pa naman yan malaman ayon kay Simbulan sakaling may conflict of interest sa gobyerno. Halimbawa, contractor yung business na yon, tapos ikaw pala binibigyan mo ng negosyo yung kumpanyang yon na isang contractor company, no? So maano yan kasi lalo na kung that's why it's very important na itong SALN make it accessible to the media and to the public. Kung meron kang ibang source of income outside of what you are receiving from the government as your official salary, dapat banggitin din yun. Kailangan din ideklara ng mga opisyal ng gobyerno ang mga kamag-anak nilang nasa gobyerno rin. Sa mga senador, pinakamarami ang 14 na idineklara ni De La Rosa, kabilang ang 10 nagtatrabaho sa Senado. 10 naman ang kay Senadora Amy Marcos, kabilang ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos at 2 niyang anak. Kaya nga yung dynasties din, hindi maganda, political dynasties, kasi various government agencies are supposed to be checking on one another, no? Halimbawa, yung merong sa legislative branch, executive branch. Ngayon, kung kapamilya mo rin yung nasa agency na nagbabantay, no? How can you effectively have a system of check and balance kung kamag-anak mo? Sa 18 senador na may asawa, 5 ang nagdeklara ng net worth kasama ang kanilang mga kabiyak na nasa gobyerno rin. Sa isang panayam naman, kay dating Ombudsman Samuel Martires, kinuwestiyon niya si Senador Kiko Pangilinan sa hindi raw nito pagsama sa kita ng kanyang asawa na si Sharon Cuneta sa kanyang SALN declaration. Sagot dyan ni Pangilinan, may complete separation of property raw sila ni Cuneta, kaya alinsunod sa Civil Service Commission at Supreme Court, mali raw si Martires at dapat daw mag-research pa ng maigi. Alinsunod sa CSC at SC rules, hindi kailangan ideklara ang ari-arian at kita ng kabiyak ng isang public official kung meron silang complete separation of property o di kaya'y meron silang prenuptial agreement. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Binabantayan na rin ang mga tourist spots sa Baguio City na dinaragsa tuwing long weekend. Pero dahil undas, nag-deploy rin ang mga pulis sa mga sementeryo sa City of Pines. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine!
Emil, mahigit sa 400 na pulis ang nakadeploy sa mga sementeryo, ganun din sa mga tourist attraction dito sa Baguio City. Bukod sa PNP, nakadeploy na rin ng mga barangay officials na magsisilbing force multiplier. Mula sa Maynila, dumiretso ang pamilya Ramirez sa Burnham Park para simulan ng 3 araw na bakasyon sa Baguio City. Biking area ang first stop ng mag-anak para ma-enjoy ng mga bata ang bakasyon. Makapag-relax. Yes. Dahil long weekend, dagsang mga turistang umakyat sa Baguio City. Karamihan galing sa Metro Manila, habang ang ilan nagmula sa karatig probinsya na gustong ma-feel ang cold weather sa City of Pines na naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius. Kasi po, yung sa weather po, napaka-presko. Kahit maglakad, yung hindi ka pagpapawisan agad, parang relax na relax, kahit na walang gawin. Daan-daang pulis ang nakadeploy sa mga pukpasyalan sa Baguio City. Bukod sa mga nakapwesto sa Tourist Assistance Desk, ay meron pang mga nag-iikot para mamonitor ang sitwasyon ng mga turista. Sa dami ng turista, binabantayan ng DOTR ang mga taxi driver na namimili ng pasaherong isasakay. Ang dami nga talaga namimili na sila dahil traffic, dahil nga ayaw nila dun sa rota na yon, ang daming ganyan. Dagsa na rin ng mga bisita sa Baguio Public Cemetery. In the past 3 years, maaga na kami talaga dahil lalo na noon may schedule. At saka meron din kami kasing mga bibisitahin sa La Union, sa Nagilian. Halos 100 patalim, alak at sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad. Naka-ready tayo, meron tayong mga pang-tag, no, at saka mga deposit box para dun sa mga na-confiscate po natin na items. Ngayong weekend, inaasahang aabot sa mahigit 30,000 ang mga bibisita sa public cemetery. Kaya bukod sa mahigit 200 na pulis na nakabantay sa lugar, ay meron ding augmentation mula sa barangay at pribadong sektor. Samantala, mas lalo pang tumaas ang presyo ng bulaklak sa Baguio City ngayong araw. Nagkakaubusan na rin ang supply ng bulaklak sa mga pamilihan. Emil, sa monitoring ng BCPO as of 7 p.m. ay wala namang recorded reported na traffic build-up paakyat sa lungsod ng Baguio. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Wala namang uwian ang ilang bisita sa Manila Memorial Park hanggang Undas weekend. Doon ay dinadalaw rin ang himlayan ng mga personalidad, kabilang ang sa mga Aquino na pinadalhan ng bulaklak ng Pangulo. Mula sa Parañaque, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Mel, gumagabi na pero parami pa rin ang parami yung mga tao dito sa Manila Memorial Park. Ito po nakikita nyo sa kanan ko, yan yung mga sasakyan na papasok sa loob ng sementeryo. Sa mga oras po na ito, tukod ang traffic papasok dito sa Manila Memorial Park. Inaasahan kasi na marami yung mga mag-overnight ngayong gabi para sumalubong doon sa November 1 at sa tansya ng pamunuan ng sementeryo, aabot po rito ng 200,000 bisita bago matapos ang gabing ito. 2 nights and 3 days magka-camping dito sa Manila Memorial Park ang pamilya ni Aida Estrada. Kumpleto ang kanilang gamit mula sa malaking tolda, camping tent na tulugan, dining table at chiller. Ano laman ito? Yung mga marinated, ayun, ready yung mga to marinated, cook. Ice candy. Grabe, parang dala niyo yung buong kitchen nyo dito sa dami. May sibuyas, may bawang. Short off. Tradisyon na ito ng pamilya tuwing Undas. Tonight, we're having Mexican taco and then tortillas, burrito. Kasi they cannot go sa lugar na yan, so you bring the food to them to share. Sina Ramon naman na kagabi pa nag-overnight dito, may dalang power supply at rechargeable na bumbilya para sa pamorningang dalaw. Hindi ka naman makakatulog eh. Unang-una, lamok. Actually, improvise lang siya. Wala kasi talaga kaming gamit sa bahay. So kung ano lang yung nadampot namin and available, yun lang yung pinagkasya namin. Pakiusap ng pamunuan ng sementeryo, wag nang magdala ng mga gitara, speaker, karaoke. Wag na rin gumamit ng mga toldang may muka at pangalan ng mga politiko. Kasi syempre sir, we don't naman po encourage na parang nag-advertise sila dito sa loob ng park natin.
Kaninang umaga, tukod ang traffic sa loob ng sementeryo. Sarami ng mga pumapasok na sasakyan. Bisperas pa lang ng Undas weekend pero nasa 200,000 tao na ang inaasahan. Inaasahang aabot pa yan sa 800,000 hanggang sa November 2. Dinadalaw rin dito ang himlaya ng mga personalidad tulad nina dating Senador Ninoy Aquino, asawa niyang si dating Pangulong Corazon Aquino at anak nilang si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pinadalahan sila ng bulaklak ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Manila City Hall. Binisita rin ng kanyang mga tagahanga ang puntod ng aktor na si Rico Yan. Fan niya ako. Nagbabaka sakali ako baka nandito rin si Clau. Charot. Nakakalat sa loob at labas ng sementeryo ang mga pulis at iba pang bantay, pati first aid stations. Sa entrada may mga nakumpiskang vape, sigarilyo, pati na asero. Tatlo ho sila papasok. Nung chinik na namin yung bag, yung isa tumalikod. Sabay may binunot dun sa bag. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, sir, cellphone to. Sabi ko, anong cellphone? Kinapkapan ko ngayon pagkakita ko yun. Itchakorno. Nakagat naman ng aso sa sementeryo ang isang 8 taong gulang na lalaki. Yung bata naman, na-treat siya sa scene. Yung family na yung magdadala sa hospital. Sabi ng pamunuan ng Manila Memorial Park, pwedeng ipasok ang mga alagang hayop basta may tali at nababantayang maigi. Mel, simula ngayon hanggang sa November 2, 24 oras ng bukas itong Manila Memorial Park. Yan muna ang latest mula rito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Mga kapuso, 2 low pressure area na ang minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung bagong LPA na nabuo sa loob ng park kanina lamang hapon, huling namataan 160 kilometers west-southwest ng Coron, Palawan. Mababa ang tsansa nito maging bagyo at posibleng papalayo rin sa bansa sa mga susunod na oras pero magpapaulan sa Palawan. Ang isa pang LPA nasa labas pa rin ng PAR at huling nakita, 1,595 kilometers. Silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR sa linggo o di kaya'y sa Lunes. Maaring bagyo na yan pagpasok sa PAR at tatawaging Bagyong Tino. Sa ngayon, nakikita ng Pag-asa na may tsansang tumawid yan sa Visayas o Southern Luzon sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Pero pwede pang magbago ang pagkilos nito at hindi inaalis ang posibilidad na lumihis ng direksyon o manatili ng matagal sa dagat. Posible ring may isa pang sama ng panahon na mabuo kasunod nito kaya patuloy na tumutok sa updates. Ngayong undas, posibleng magpaulan ang LPA, Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Amihan, shear line at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan bukas ng umaga pero pagdating ng hapon, marami nang uulanin gaya ng ilang probinsya sa Northern at Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. May malawakang ulan din sa Visayas at Mindanao. Halos ganyan din sa linggo pero posibleng mas malalakas na ang ulan sa Central Luzon, Ilocos Region, Mimaropa at Calabarzon. May mga kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao. Posible pa rin ang malalakas na ulan kaya doble ingat. Sa Metro Manila, mas tataas ang tsansa ng ulan bandang tanghali pati sa hapon at gabi kaya sa mga pupunta ng sementeryo, mas mainam kung maaga at magdala ng payong. Hinibok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider na dumalo sa APEC Summit na buhayin ang mekanismo ng World Trade Organization na resolbahin ang gusot sa kalakalan sa buong mundo. Mula sa South Korea, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Emil, 8:35 ng gabi dito sa South Korea, 7:35 naman dyan sa Pilipinas. Kanina, idiniin ng Pangulo ang papel ng World Trade Organization, lalo't ilang taon na itong hindi dumidinig ng mga pagtatalo sa kalakalan ng mga bansa. 대통령입니다. Sa unang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting, isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa mekanismo ng World Trade Organization o WTO para resolbahin ang mga pagtatalo sa kalakalan ng mga bansa. Walang partikular na binanggit pero kung matatandaan, nakaapekto sa mga ekonomiya sa buong mundo ang pagtataas ng ipinapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong inaangkat nito sa ibang bansa. May appellate body ang WTO para desisyonan ang mga katulad na pagtatalo sa kalakalan. Pero 2019 pa huling nakapagdinig dahil sa kakulangan ng quorum dahil sa mga hinarang na appointment.
Pagkatapos niyan, nag-usap ang Pangulo at si South Korean President Lee Jae-myung na chairperson ng APEC Economic Leaders Meeting. When we were in a national crisis, the Philippines sent its military to aid us. And so the people of Korea will never forget the contributions and dedication and sacrifices made by the Philippines. And I see real opportunities for us to promote a rules-based order, a more secure, more prosperous region. Allow me to invite you to come and visit us in the Philippines. I fully agree, and I will try to visit the Philippines as much as I can. Dahil sa Pilipinas ang 2026 ASEAN Summit, inimbitahan din ni Pangulong Marcos ang mga negosyante mula sa ibang bansa na bumisita sa Pilipinas nang magtalumpati siya sa APEC CEO Summit. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. The Philippines offers more than just a strategic location at the heart of the region. Samantala, nakasama naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga spouses ng iba pang world and economic leaders sa Bulguksa Temple. Niregaluhan sila ng traditional Korean pouch na may simbolo ng kasiyahan at swerte. Emil, ngayong gabi ay nagdaraos ng gala dinner para sa mga economic leaders bago ang pagpapatuloy ng mga sesyon bukas sa ikalawa at huling araw ng APEC Economic Leaders Meeting. Live mula dito sa Gyeongju, South Korea, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Lalong magkakabol sa biyahe ang mga maglalayag mula sa mga pantalan tulad ng mga nasa Batangas Port hanggang kanina. Pero marami nang nauna kaya halos 70,000 na ang mga bumiyahe roon simula noong October 23. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Halos 10 taon nang di nadadalaw ni Arlene Magbuhos ang puntod ng kanyang mga kaanak sa Oriental Mindoro. Magastos daw kasing bumiyahe. Kaya nang mag-birthday siya nitong October 29, wish niya makadalaw sila ng kanyang pamilya. 6 silang babiyahe ngayon at 2,700 pesos ang pamasahe nila para sa one-way na biyahe. Kasi po mahirap po ang buhay ngayon, mahal na po ngayon ang pamasahe. Makauwi po ng Mindoro para po madalaw po ang aming namatay na kamag-anak po. Ngayon pong darating na undas. Nag-birthday yung mama ko ng 29 po. Tapos yung wish niya po, gusto niya po niyang umuwi ng Mindoro. Tapos para doon na din po mag-ano po ng November 1 at 2. Nagbakasyon naman ng 2 linggo si Salvacion Del Llava sa Cavite kasama ang kanyang mga kaanak at pauwi na sa Capiz. Alas 9 pa ng gabi ang biyahe nila pero nandito na sila sa Batangas Port kaninang 3:30 ng umaga. Kung sa maiwan traffic. Traffic na nga yung nagatid sa amin na traffic na nga sila pa uwi Bagamat hanggang ngayon ang inaasahang buhos ng mga pasahero sa Batangas Port para sa undas, naniniwala ang Philippine Ports Authority na mas kaunti ang mga pasahero ngayon kumpara kahapon na umabot sa mahigit 13,000. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day. Yung last day of office kahapon. And then ngayon kasi declared holiday na tayo. So sa aming record, kahapon yung pinakamalaking volume ng pasaherong dumating. So may darating at may darating pa rin ngayon. Pero ang sa tingin ko lang hanggang hindi ganun lolobo din ng katulad ng naitala kahapon. Mula October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, mahigit 87,000 na ang pasahero rito sa Batangas Port. Para mapanatiling ligtas ang lahat, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. May bag check papasok sa terminal at papasok sa passenger waiting area. Ang mga pinagbabawal na gamit, gaya ng mga lighter, kinukumpiska. Maliban sa Batangas Port Police, may mga umiikot ding EOD at K9 units ng Philippine Coast Guard. Ang ilang taga-Coast Guard Auxiliary naman, namigay ng face masks sa mga pasahero. Ang sunod na buhos ng mga pasahero na pinaghahandaan ng Batangas Port ay yung pagbalik ng mga bumiyahe ngayong undas sa November 2. Pero hindi naman daw inaasahang maiipon ang mga pasahero sa loob ng terminal. Pagbalik naman, daan lang sila, passing through lang sila dito. So, may specific area sila na pwedeng daanan. Hindi na sila papasok dito.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Imbis na magtakutan ngayong Halloween, nagpapagalingan ng ilang residente ng isang barangay sa Maynila ang kanilang pakulo. Pangmalakasang Halloween costume at parade. Nakatutok live si JP Soriano. Good evening, Mel. Mga kapuso, literal na ghost ang usapan at pormahan dito sa isang barangay sa Santa Mesa dahil po sa ginaganap na Halloween costume party parade na 8 years na nilang ginagawa. Ang mga taga-barangay 5878 Zone 58 District 6 sa lungsod ng Maynila, bago maging abala sa mismong araw ng undas, ay nagtatakutan muna sa mismong araw ng Halloween, ang October 31. Wala naman daw real-life horror story sa barangay, pero dahil hilig daw ng mga taga rito ang magtakutan, mula sa simpleng trick or treat, ni-level up na sa pagalingan sa Halloween costume. May pa-contest pa nga si Kap para sa mga best in Halloween costume. 3 to 7,000 pesos ang premyo para sa mga mananalo. Tinanong namin ang ilang contestant, gaya ni Christopher, kung bakit zombie na madalas ng costume ang napili. Madali po kasi yung acting. Paano ba ako ng zombie? Kagapang lang po. Ang iba, bida kontra bida ang eksena. Mystique mula sa X-Men. Kahit daw ang hinuhusgahang masasamang tao, may leksyon pa ring matututunan. Lahat po ng villain, tao pa rin po sila. Kaya nga po may parang half transformation po. Tapos, katulad lang din po sa realidad, may mga masasama. So meron yung mga taga rito talagang bukas pa ang punta sa mga sementeryo para dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. At kahit walang costume, happy Halloween sa iyo, Mel, at mga kapuso. At kayong din sa iyo. Maraming salamat. JP Soriano. Fantasy came to life sa unique at creative look ng mga sparkle stars na dumalo sa Shake, Rattle and Ball 2025. Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. Bold look na sinamahan pa ng spikes sa mukha at katawan. Certified head turner sa Shake, Rattle and Ball 2025 kagabi si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, dressed as a fierce elven warrior. I did not know it took hours to be bold, but I had so much fun making this look. Straight from Oz naman ang peg ng mag-BFF na sina Roxy Smith at Sky Chua. Roxy channeled her inner Galinda, habang si Sky kay Mas Dorothy. We really wanted to match. Kaya, we really love Wicked personally. And siya, pinanood niya talaga yung play. And me also, I'm a fan. Kaya sabi namin, kailangan i-push namin yung Wicked. Showing off his muscular physique with matching wings. Fantastic Angel naman ang dating ni TJ Marquez sa parehong Halloween ball. Yung nalaman ko na it's fantasy, sabi ko, I want to be everybody's fantasy. So I want to be an angel tonight. So this is my definition of angel. So I'm your angel, baby. CJ Ortega's simple yet iconic ang atake sa costume niya as Aladdin. Dressed to conquer naman si Matthew Uy as a Roman soldier. Pero kung unique at timely lang ang usapan, si Tim Yap na yan na nanguna sa naturang party. May grand entrance siya as a ghost soldier. Pero may nakapalibot din sa kanyang yellow warning caution sign dahil pwede rin daw siyang Ghost Project. Isinare pa ni Tim ang kanyang transformation sa kanyang Instagram account. Bukod sa Sparkle Stars na nagpa-wow sa kanilang spectacular costumes, agaw pansin din ang ibang dumalo sa event tulad ng nagbihis bilang si Sangre Terra na ready na raw makipaglaban kay Mitena. Mayroon ding superheroes at fairies and other mythical creatures tulad ng half-horse, half-human na ito. Mayroon ding alien na may pailaw pa ang costume. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ang daming handaan sa mga Undas reunion. Pero sa totoo lang, all year round talagang mag-food trip tayong mga Pinoy. Tama-tama.
dahil 100 kainan sa Pilipinas ang kinilala ng prestihiyosong Michelin Guide dahil sa lasa at kalidad, kabilang ang isang karinderya. Makikain tayo sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa isang bahagi ng Quezon City, makikita ang payak na karinderyang ito na naghahain ang di lang mura, kundi masarap na lutong ulam. Ang ipinagmamalaki nila, lutong Ilocano gaya ng kilawin, inihaw na baboy, pinakbet at laing. 30 years na po kami. Dito nga kami nakapag-umpisa, nakapag-aral din yung mga anak ko, tiyaga lang po. Pero ang simpleng karinderyang ito kasama sa mga restaurant at kainan sa Pilipinas na kinilala ngayon ng Michelin Guide. Ang Michelin Guide ay internationally recognized at prestihiyosong gabay sa mga pinakamasarap at pinakamagagaling na kainan at establisimento sa buong mundo. Base ito sa review ng mga inspectors na sumusubok at sumusuri sa pagkain sa mga iba't ibang establisimento, mula sa mga simpleng kainan hanggang sa mga fine dining restaurants at hotels. Anonymous o hindi nagpapakilala ang mga inspectors na ito at nagbabayad din sa kanilang mga kinain upang matiyak na hindi biased ang review. Hindi rin sila tumatanggap ng bayad mula sa mga ni-review ng mga restaurant. Ang mga pinakamahusay, binibigyan ng kanilang pamosong Michelin stars mula 1 hanggang 3 na pinagsusumikapang makamit ng iba't ibang chef at cook sa buong mundo. Sa paglulunsad ng Michelin Guide sa Pilipinas, isang restaurant ang nakakuha ng 2 Michelin stars. 8 iba pa ang nakakuha naman ng 1 star. I wasn't expecting anything, to be honest with you, and to be up there getting 2 stars is one, extremely emotional, but also, I'm so happy that I get to share this with my team. Binigyan naman ng Michelin Bib Gourmand ang 19 na kainan sa Metro Manila at 6 na kainan sa Cebu. Kinikilala nito ang mga establisimentong nag-aalok ng katangi-tanging pagkain sa presyong abot kaya. Maraming po salamat sa inyo dahil napapakilala nyo po yung maliit na karinderya po namin. Kasunod ng pagkakagawad sa kanila ng Michelin Bib Gourmand Award, blockbuster ang pila ngayong araw. Yung barbecue nila, masarap yung sauce, malinamnam yung barbecue, tapos meaty. I-try ko rin yung kanilang barbecue tsaka isaw. I hope naman, masarap din naman yan eh. First time namin, since purong Ilocano kami, then we want to try din yung totoong dinakdakan nila kung tatry ito. Pasok naman sa Michelin Selected ang mahigit 70 kainan na bagaman hindi napasama sa ginawaran ng Star at Bib Gourmand, inirerekomenda at kinikilala rin ng Michelin Guide. Tulad ng pansiteryang ito sa Marikina na hindi rin matapos ang pila ng orders kanina. From Antipolo po kami, dinayo pa po namin dito to try this pansit. Gusto po namin i-support yung mga local business, mga food industry na masarap kasi siya talagang hihintayin mo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nagsagawa ng anti-corruption protest ang ilang grupo ng rallyista sa Maynila na may temang Halloween. Kanya-kanyang Halloween costume ang mga nagpoprotesta at ang kanilang sigaw, panagutin ang mga sangkot sa korupsyon at mga ghost projects. Ayon sa bagong Alyansa Makabayan, nais nilang ipakita ang tunay na halimaw sa Pilipinas ay mga kurakot. Sila umano ang pumapatay at nagmumulto sa mga sambayanang Pilipino. Abiso naman sa mga motorista, inaasahang tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo pagpasok ng Nobyembre. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, nasa 2 piso at 15 sentimo ang posibleng dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Maglalaro naman sa piso at 20 sentimo ang posibleng taas presyo sa gasolina at nasa piso at 75 sentimo para sa kerosene. Base yan sa 4 na araw na trading kaya posible pang magbago. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon bago mag-alas 7 ng umaga kanina. Ayon sa Fivox, tumagal yan ng 7 minuto at nagresulta sa plume o usok mula sa pagsingaw na umabot sa mahigit 200 metro ang taas. Kahapon, nagbuga rin ito ng abo na nagtagal ng 20 minuto. Sa ngayon ay wala namang naitatalang ashfall. Nananatili ang alert level 2 sa Bulkang Canlaon. May banta pa rin ang mga biglaang pagsabog kaya
Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius, permanent danger zone. Hindi lang mga tao ang yumaong may puntod na maaaring dalawin at alalahanin ngayong undas. Meron din kasing libingan na para naman sa mga nasawing lamang dagat. Sa Barangay Bonuan, Bokig sa Dagupan City, matatagpuan ang sementeryo para sa mga sea creature. Taong 1999 nang ipatayo ng BIFAR ang naturang fish cemetery. Wala raw kasi noong designated area kung saan maaaring ilibing ang mga nasawing sea creature na napadpad sa tabing dagat sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Kabilang dyan ang mga pawikan, balyena at dolphin. Meron ding Cetacean Cemetery, ang BIFAR, sa Bula, Camarines Sur para sa mga marine mammal. Layunin ng paggunita sa kanila ang paalala sa publiko na maging responsable sa pangangalaga sa kalikasan at mga buhay sa karagatan. Goosebumps realness, poster pa lang. Kaya maghanda na sa takotang hatid ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Sa ipinasilip na official poster ng pelikula, ramdam ang bigat ng mga karakter na gagampanan ni Jillian Ward, Sanya Lopez, Elijah Canlas at Miguel Tan Felix. Nilapag na rin nila ang iba't ibang mga karakter na aabangan sa 3 kwento ng pelikula, ang Pokong, Berbalang at Sanip. Mapapanood na sa sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa November 26. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin. Miss Mel, Sir Emil? Yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.